Okay, good day guys, no? Mayroon tayong service dito na Whirlpool automatic washing machine, no? So nandito tayo ngayon guys sa GMA Cavite, no? So nandito tayo ng-service ngayon. So ito ngayon guys ang ating titingnan, no, kung anong problema nito, no? So ang error daw nito guys E11, no? So tingnan natin, no, kung anong error ang ilalabas nito, no? So binuksan na rin namin dito guys yung taas para makita namin to yung mga connection dito kung walang ngat-ngat ng daga, no? So ang gagawin namin guys, i-testing natin to. Tingnan natin kung anong problema. So ilagay natin guys sa spin. Tingnan natin kung gagana siya sa spin dryer, no? So i-observe natin guys kung gagana siya ng spin, kung wala siyang maging problema pagdating sa spin, no? So yun muna yung unang diagnose natin. Tingnan natin kung maglabas siya ng error, no? So ayan guys, naka spin mode yan. So tingnan natin, no? So sa mga nag-aabang, no, sa mga upload natin, no, lalo na sa mga errors ng washing machine, no? So patuloy nyo lang guys, abangan yung mga i-upload natin, no? Kasi nga every time na may na-encounter kami guys, ina-upload namin, no, para magkaroon kayo ng idea kung paano ito trouble yung mga problema ng washing machine, no? So ayan guys, so far guys, wala naman tayong nakitang problema dito sa kanyang spin, no? Okay naman yung kanyang spin, hindi siya naglalabas ng error. So good ito, no? So ang history nito guys, no, DIY na rin ito ng ating customer, no? So pinalitan nila ng sensor, bumili sila ng sensor sa Lazada. Ang naging problema lang ay nung sinalpak na yung sensor, may ibang error na lumabas, no? So ibig sabihin hindi compatible yung sensor na nilabas na ikabit nila, kaya ang nangyari, nagpa-service siya sa amin, no? So ayan, so ititesting natin to guys sa wash, no? Tingnan natin kung saan ba talaga maglabas siya ng error, no? So ngayon nasa spin mode siya. Ayan, hindi naman siya nagkaroon ng error sa spin, no? So ayan, okay naman, working naman siya sa spin. So antayin natin guys, no, kung saan program siya maglabas ng error. So nasa 7 pa rin, no? So okay naman, umiikot naman siya sa spin niya. Ayan. So sa mga gusto pala magpa-service sa amin, no, message lang kayo sa aming Facebook page sa Nortia Repair Shop, no? So kung gusto niyo rin bumili ng parts, at mayroon din tayong mga parts, no? So message lang kayo guys kung ano mga kailangan yung parts, no? Ayan. So ayun, no, in-observe natin talagang okay naman yung spin. So dito naman tayo guys sa wash, no? So iset namin ito sa quick wash, no? Quick wash 15. Tingnan natin kung maglabas siya ng error, no? So dito tayo. Kasi nga sa spin sa dryer wala siyang naging problema, no? Kasi nga ang error nito guys E11, no? So marami na tayong may vlog nito na ganitong problema. So additional na lang ito guys, no? Baka hindi nyo pa nakuha kung anong pang ibang problema pagdating sa E11, no? So ayan guys, naantay lang natin, no? So okay naman siya, nagkakarga siya ng tubig, no? Ayan, antayin lang natin kung magpa-plus yung E11, no? Ayan, nasa okay naman guys yung karga ng tubig niya. So antayin natin. Nasa 14 pa siya, no? Hindi siya buwaba, no? Hindi ba buwaba ng 13. Tuloy-tuloy pa rin sa pagkakarga ng tubig. Ayan. So ayan guys, no, nag-plus na yung E11. Ayan, E11 error. So pag ganito guys, na-identify na kagad namin kung anong problema nito, no? So ang pinaka-problema nito guys, yung kanyang sensor, water level sensor guys. Ibig sabihin hindi nagsiswitch yung water level sensor, no? So ang nangyari dito guys, ang water level may problema nito. So ang gagawin namin, i-drain muna natin siya yung tubig, no? Kasi nag-11 siya, i-drain muna natin yan bago natin baklasin yung water level sensor para hindi na tayo mahirapan, no? So yan guys, na-drain na. So binaklas namin to, babaklasin namin to yung water level sensor. Pag ganito guys, na 11 siya during wash siya lumalabas, ang una nyong i-check guys yung hose ng sensor at yung mismong water level sensor, no? So kapay nyo yung hose, baka may butas, no?
So yun po ang unang i-check, no? Kapag E11 siya na lumalabas doon sa pagsimula pa lang sa paglalaba, yung hose at saka yung water level sensor ang dapat i-check, no? So yan, i-check ang kasama natin guys, yung hose kinakapa kung may butas, no? So ito guys, ang naging problema, no? Singaw. Pag ihipan mo namin ito, sumisingaw na yung hangin, no? Dito pa identify nyo guys kung singaw na yung pinaka sensor, no? Pag inihipan mo, tatagos na yung hangin, ibig sabihin singaw na, palitan na yan siya. So nakita namin guys ang problema yung kanyang water level sensor. Ihipan mo lang guys yung water level sensor. Kapag yung hangin ay tumagos, ibig sabihin sira na, no? Butas na yun yung diaphragm ng water level sensor, kaya hindi siya nagwawas. Ngayon pag inihipan mo yan na hindi tumatagos yung hangin, malakas yung ihip mo, hindi tumatagos, maaring may problema dyan yung hose, no? So yan. So yan po, no, testing natin, no. Ayan. Lagay natin ulit sa quick wash, no. So ang ginawa namin guys, pinalitan namin ito ng water level sensor. No, so tingnan natin kung didiretso na, no. So kung kailangan nyo guys ng sensor, available yan sa amin, no. So take note po, ang Whirlpool ay masilan pagdating sa sensor, no. Hindi siya pwedeng lagyan ng iba, no. Talagang masilan ito. Kailangan original yung ikabit nyo. Ito, tulad nito, dalawa yung nabili ng customer natin, hindi gumana. Nabili nila ito sa online guys, no. So halagang 900 pesos, hindi naman gumana, no. So kailangan original guys ang ipapalit nyo sa inyong mga water level sensor. So yan guys, kung mapansin nyo, ayan, no. Ayan. So okay na siya, no. Nag-stop na yung pagkarga ng tubig. Ayan, no. Nasa 13 na, no. So okay na siya guys, no. So yun ang naging issue niya, yung kanyang sensor. So ang nangyari, singaw na yung pinaka water level sensor, no. Kaya hindi na nag-stop yung tubig, no. Kasi ito guys, ang E11 kasi lumalabas yan pag sobra yung tubig na pumapasok or matagal yung pagkarga niya ng tubig, no. Sample, nababa nyo yung drain no, sa likod, mag E11 din yan kapag hindi nyo na itaas, no. Sample, habang nagkakarga, nagdi-drain, mag E11 din yan, no. So or kung sobra naman yung pagkarga ng tubig, E11 din yan. Or kung barado ang inyong inlet valve, mabagal yung pasok ng tubig, E11 din yan. So yun, no. So yan lang yung pinalitan natin, yung kanyang sensor, no. So okay, no, sana makatulong yung video natin pagdating sa E11 ng Whirlpool. Thank you.